Hello po mga kabitik and welcome back to my YouTube channel tutorials. Share ko lang po sa inyo mga kabitik itong quick update po ng Crossfire PH, no? So nag-i-error po siya ngayon kasi meron pong bagong update po si Crossfire na nagre-required po siya ng stub application para doon po tayo magla-login. Okay? So try po natin i-play yung ating Crossfire po dito sa ating server. Okay? So naka-display server po ito mga kabitik. Ayan. So try po natin i-play yung ating Crossfire. So as you can see po mga kabutik na nag-i-error na po siya. So nire-record na po siya ng stub application para mag-play po yung Crossfire dito sa ating PC or dito sa ating server diskless natin. Okay? So meron po tayong ginawang stub portable application po mga kabutik para po ito dun sa mga naka-diskless setup or yung mga naka-diskless server. Okay? So ilalagay ko lang po yung download link po nito sa description para pwede nyo po ito ma-download mga kabitik. Okay? So yung unang gagawin po natin mga kabitik is i-extract po natin tong ating stub portable application dun sa game disk drive po natin. Okay? So open lang po natin and then click po natin tong extract to and then select po natin yung ating game disk drive and then lagay ko po siya dito sa aking online folder kasi dito po nakasave yung aking mga online games and then click lang po natin OK. And then, lagay lang po natin yung ating password para ma-extract po natin siya. Ayan. So, hintayin lang po natin na matapos siya mag-extract mga kabitik. Ayan. So, pag na-extract na po siya mga kabitik, so close lang po natin to. And then, punta tayo dun sa ating game disk drive. Okay, dito sa game disk drive natin. And then, dito sa online games folder. Kasi dyan ko po siya in-extract. So, ito na po yung stub portable folder. Okay? So, open lang po natin yan. And then, yung next step na gagawin natin, lagay muna natin yung ating Crossfire PH files natin. No? Yung old files po ng Crossfire PH. So, yung gagawin po natin is i-right click lang po natin to. Tapos, click po natin tong cut. Okay? And then, punta tayo dito sa stub portable folder. And then, paste po natin siya dito sa loob. Okay? So, paste lang natin dyan. Ayan. So, pag andyan na yung folder ng Crossfire PH po mga kabitik, so double check nyo lang po yung files niya. Ayan. So, yan po yung files niya. So, nasa 17 GB, no? Ayan. So, dapat na nakalagay po yung Crossfire PH file po dito sa loob po ng stub portable. Okay? So, yung next step natin, run po natin tong stub diskless application. So, open lang po natin yan. So dito po mga kabitik, nagre-required po siya ng license key or key activation para po gumana yung ating portable. Okay, so lagay nyo lang po yung key activation nyo po dito mga kabitik. So meron na po akong key activation dito. Ayan, so hanapin ko lang. Ayan, ito po yung key. So copy paste ko lang yung key. And then paste nyo lang po dito mga kabitik yung key nyo po. Okay? So pag gusto nyo po ng key activation po mga kabitik, mag-message lang po kayo dito sa aking Facebook page para mabigyan ko po kayo ng key activation para dito sa stub portable application. Okay? So click lang po natin itong OK. So and then hintayin lang po natin saglit. So, activation success po mga kabitek. So, open lang po natin tong stub application. Ayan. So, run lang po natin. Ayan, minimize po natin yan. So, dito mga kabitek, mag-login lang po kayo dito sa account nyo kasi gumana sa akin yung Crossfire account ko dito eh. So, lagay nyo lang po yung Crossfire account nyo po dyan at saka yung password. Ayan, para makapag-login kayo. Ayan. So, ayan. So, X ko lang muna to. Hindi ko po na siya papalitan ng password. Ayan. So, ito na po yung Crossfire. So, ready to play na po siya mga kabatik. So, try natin mag-play. Ayan. So, ayun mga kabitik, gumana na po siya, no? So, hindi ko muna ito itutuloy para hindi siya pumasok doon sa in-game no, ng Crossfire. So, yung gagawin po natin doon sa mga PC client natin,
So since meron po akong Gimino dito sa aking Display server, so add games ko na lang yung aking yung Stube application, itong Stube Displess application, no. So pag wala kayong Gimino, so gawan niyo lang po ito ng shortcut to desktop. Doon sa PC client nyo, mag super user lang po kayo. So yan po yung ilalagay nyo po doon sa desktop nyo. Okay, gawan nyo po siya ng shortcut to desktop, and then lagyan nyo lang siya ng Crossfire, rename nyo lang po siya. Ayan, Crossfire PH. Ayan. So sa akin, meron kasi akong Gimino. So add ko na lang siya dito sa aking Gimino. So open ko na lang yung add games application. Tapos yung existing ko na Crossfire. Ayan. So remove ko na muna siya. Ayan. Tapos add game po ako dito. So hanapin ko na lang yung, punta ko sa game disk drive. Ayan, sa online at saka yung Stube application. So ito po yung select ko po na application, yung Stube Diskless. Ayan. And then lagyan ko po siya ng Crossfire PH. And then select ko VIP online games. Tapos browse ko yung, lagyan ko siya ng banner, yung game banner niya. Ayan, Crossfire. Ayan. So ayun, so open po natin yung Gimino. So open po natin yung Crossfire. Okay, punta tayo sa online button, and then itong Crossfire PH. So hintayin natin na mag-launch yung Stube application. Ayan, so close ko muna tong existing. Ayan. So close ko muna to para hindi to. Ayan, so close muna natin yan. So dito, ayan, login na lang po natin ulit yung ating Crossfire account. So ayun po mga kabitik, na gumana po siya mga kabitik. Ayan, so pwede na po siya mag-play po dito sa ating Display server at saka dun sa PC client. Kasi kung ano po yung nilagay mo dito sa Gimino mo na games, so yan po yung makikita dun sa mga PC client. So ganun lang yung gagawin po natin mga kabitik. Ayan, kung ano po yung nilagay nyo po dito sa server nyo na games dito sa Gimino, pag meron kayong Gimino na ginagamit, so yan po yung makikita po dun sa mga PC client. So yan po yung advantage po mga kabitik pag gagamit po kayo ng Gimino. Ayan, so hindi mo na kailangan na mag super user po dun sa mga PC client. Okay, dito na lang kayo sa server kasi portable po yung ginagamit po natin na Stube application. So yan lang po yung ating tutorials ngayon mga kabitik. So maraming salamat sa inyong panonood. At huwag nyo naman po kalimutan na mag-like at subscribe dito sa aking YouTube channel para updated po kayo sa mga bagong videos tutorials po natin. So maraming salamat.